Hello, magandang araw sa bawat isa. At ako si Jonathan Padios at si... Charmaine Cubillo Padios po. So kami po yung mga magulang ni Baby Zane. So yun po, welcome dito sa aming page, which is ang pangalan ay Help Baby Zane Recover. So bago po ang lahat, gusto ko po na magpasalamat sa inyo sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng mga tumutulong at lalo na sa mga panalangin. Ayun, magbibigay po ako ng kwento or istorya kung paano po yung para at least makasabay din po kayo sa mga update na nangyayari kay baby at sa kanyang mami. So nagpunta po kami dito sa sa Tagaytay at nung araw na check out na sana kami or pauwi na kami, biglang pumutok yung panubigan ng misis ko. So humingi kami ng tulong doon sa gwardiya ng pinag-stayan namin para ma-drive kami papunta sa sa ospital. So pumunta muna kami ng public dito sa may ospital ng Tagaytay. Mga 6 AM yon, 6 to 7, ganyan. So walang OB. So diniscourage din kami na pumunta or dinecline kami gawa ng yung facilities nila hindi kayang i-support yung sitwasyon ni Mrs. kasi emergency talaga siya. Then napilitan kaming mag-stay doon sa may Tagaytay Medical Center. So yun, ang nangyari kay Mrs. Dahil nga pumutok yung panubigan niya, yung metrics or yung measurement na dapat na nasa loob ng tiyan niya ay 10. Ganito siya, 10. Pero nung pumunta kami doon, bumagsak na pala siya ng 1.9. Then may treatment na ginawa sa kanya, close monitoring siya sa operating room para at least yung level ng tiyan niya o yung tubig doon sa tiyan niya ay ma-monitor. Pero bumagsak siya from 10 to 1.9, 2.9. Yung 0.9 doon na kami nag-decide na kailangan na siyang i-ECS kasi ang consequence is magkakaroon ng infection si baby at si mami kapag bumaba pa yung pinaka tubig doon sa loob ng so yun, naoperahan siya pero dahil nga doon sa baba ng tubig nagkaroon pa rin ng infection si baby. Tapos additional habang ino-ultrasound para makita yung dami ng tubig na discover din na yung coil or yung yung nag-double cord coil siya. So kinakailangan at wala nang ibang kailangan nang madala ako sa operating room para mailabas na talaga si baby. So yun ang dapat na talagang gawin. Wala nang iba. So kailangan na talagang i-emergency CS. Yun. Tapos, nung na-emergency CS siya, sinabay na rin sa operation yung myoma ni Mrs. So, tinanggal na siya. Saglit lang actually inoperahan si Mrs. sa CS. Nakalabas kagad si baby ng mga less than 30 minutes siguro. Tuwan-tuwa yung mga doktor kasi ang nangyari, paglabas ni baby, umiiyak siya. Dapat daw kasi ganun kasi pag hindi umiyak, pinapalo nila para umiyak. So, indication siya na normal si baby paglabas. Somehow, paglipas ng mga ilang oras, in-inform kami na nakadalawang beses na revive si baby dahil humihina yung oxygen. Diniscourage din kami na kasi sabi hanggang 5 beses na pwede i-revive si baby pagka bumaba yung oxygen niya. Nakadalawa na siya, sabi yung pangatlo
kung sakaling matutuloy, dinidiscourage lang kami gawa ng maliit yung katawan ni baby kasi siya po pala ay 7 months. 7 months pa lang si baby pero kailangan na siya ilabas. Dinidiscourage kami ng pangatlo gawa ng maliit yung katawan ni baby. Pagka siya ay ni-revive, may hirapan or baka ma-damage yung katawan niya ganyan. Pero praise God dahil ang nangyari, nakadalawang revive siya, after nun wala ulit. So lumipas yung parang 1 day or 2 days ganyan, ni-revive ulit si baby. Good thing kasi hiwalay yun dun sa sa magkasunod na dalawang revive sa kanya. So yung pangatlong revive sa kanya, saglit lang tapos bumalik din daw kagad yung oxygen ni baby. So ang sabi nga doon, fighter daw talaga fighter talaga si baby. So yun, sabi nga nung sabi nga ng misis ko doon sa sabi ng misis ko, baby, last na last na tawag dito, na revive na yan, dapat maging normal ka na, ganyan. So yun. Yun, yung sa revive, actually doon kami medyo napaisip kung para sa amin talaga si Baby Zane. Kasi parang naisip ko kung mahihirapan naman siya. Siyempre, ayoko mahirapan siya. Though gusto namin siya kasama. Siyempre, pinaubayan na namin sa Lord kung ano man yung maging kahinatnan, kung isusurrender na lang namin sa Lord kung nakailangan. Pero yun nga, dahil dun sa mga sinabi nung doktor, tsaka yung will niya to live, nung paglabas pa lang niya, sobrang yung iyak niya, it's parang dun ako bilang nanay, dun ako na nagbago isip ko na, Lord, lumalaban pa yung anak ko. Siguro ilalaban talaga namin siya hanggang dulo. So, ayun. Tsaka yung lumabas siya, inaano niya yung doktor kumbaga, yung galaw niya, parang yun talaga yung na deserve ng bata na mabuhay sa mundo at ipaglaban. So, yun yung for me is na kailangan ko tong ilaban tong batang to. So, yun yung sa akin. Ayun, bali yung sinasabi niya. Ang kwento kasi nung doktor doon, paglabas ni baby, matagal na kasi siya nag-o-opera ng mga ng CS, normal, ganyan. So, nagpapaanak. So, paglabas daw ni baby, pinipis bomb daw siya, ganyan. So, yun, parang sabi nung doktor, nagti-thank you daw sa kanya, nakalabas siya daw sa tiyan ng mama niya kasi nga onti na lang yung yung tubig. Yun. Bali doon sa sinabi ni Mrs. na yun yung prayer namin nung una. Lord, kung ano po yung will mo, kung para sa amin ba to or hindi, tatanggapin namin yung kalooban mo yung yung masunod. So, pero yun nga, syempre, ang gusto namin, syempre, mabuhay si baby, gagawin namin lahat ng makakaya namin. Then, lumipas yung ilang araw, dumating yung billing ni Mrs. tsaka ni baby. That time nag-aasikaso ako ng sa social. Sa social kasi yung team na nag-handle ng mga guarantee letter or baga, tuturuan kanila kung paano makales ng expenses. Yun yung pupunta ka sa senador, politiko, mga ahensya, DSWD, mga ganyan. Tsaka yung sa pumunta muna ako sa billing, nakita ko yung billing. Sabi ko nga napakalaki. Yun yung bungad ko nung pumasok ako doon sa kwarto. Kasama ko yung biyanan ko, si Papa, tapos si Charmaine. So yun, yung billing nung kay Mrs. 300,000 plus. Tapos nakita ko nag-less yung PhilHealth. Salamat. Malaki-laki yung kinaltas nung yun sa PhilHealth.
At meron din kami support na nakuha sa DSWD. So, yung 300K plus na yon naging 250. So, that day, sobrang namumroblema kami kasi si mami niya, si mama, ay kailangan na i-discharge. So, bago siya ma-discharge, syempre, kailangan gawa namin ng paraan yung billing. Ngayon, ang consequence, pag hindi kami nakapag-bayad kagad, tataas yung running bill. Kumbaga, continuous pa rin yung room rate, ganyan. At saka, ang pinakaayaw namin kasi, pag nag-stay pala siya doon sa ospital, malaki yung chance na magkaroon siya ng sakit. Kumbaga, makuha niya doon. So, ayun, namumroblema kami that day. Actually, pinaghandaan naman talaga namin yung panganganak ni baby. Handa kami kung sakaling normal at cesarean. Pero ibang case kasi itong kay baby is 7 months. So, yung preparation, hindi mo talaga na maihahanda yung sarili mo na budgetan mo yung sa premature. Kasi ang inaasahan mo or yung pinagpe-pray mo, yung normal talaga. So, yun. Mabuti ang Lord dahil may naipon kaming pera. Yung mga kapatiran nagbigay din ng tulong. At yung malaking percentage din is yung mga loan. So, lahat pinagsama-sama namin, nakakakuha kami ng nakabayad kami ng 250. Kaso yung kay baby that time, mas malaki pa doon sa mama niya. Mga nasa 275. Pero yon ay wala pang kaltas ng PhilHealth kasi hindi pa siya final bill. Ayan, tuloy mo na. Ayun, yun nga, nagulat ako kasi ang parang nung susumahin, parang mas malaki pa yung kay baby, ilang araw pa lang. So, doon ko na pagtanto na magiging challenging tong pagpasok niya sa NICU kasi ilang araw pa lang yun. Nag-accumulate na yung billing niya. So, doon na na rin ako, medyo na, siyempre as a normal human being, mag-worry ka, saan ka kukuha ng ipang babayad mo sa billing, tsaka yung sa iba pang gamit o kinakailangan para sa NICU, which is na medyo nag-ano ko sa Lord bilang isang nanay na paano ba namin to gagawin, na nag-base kami sa sarili naming kakayahan. Pero yun nga, nagtiwala na lang din kami sa Lord na susustain niya naman kami hanggang dulo. Kasi dun sa paglabas ko sa ospital na parang naging okay naman yung process nung nagtiwala kami. So, how much more dito sa bata na gusto niyang mabuhay bilang isang bilang isang human being. Pero yun nga na sa long run surrender na lang kami kay Lord dun sa kung ano man yung gagawin namin after naming mag devotion with Papa. Bali yun, nung time na na-receive ko yung billing, kinakausap ko yung social, saka yung sa NICU may parang sinasabi sa akin. Pero dahil nga sobrang laki ng billing, hindi na pumapasok sa isip ko yung mga pinagsasabi nila. Sabi ko doon sa social, hindi po pumapasok sa isip ko yung ini-endorse nyo sa akin na mga dapat gawin kasi marami po akong alalahanin. Pwede po ba bumalik ako siguro kinabukasan tas explain ulit yung mga bagay-bagay. Tas that time pinatawag din ako sa NICU. Ganon din. Nagsasabi yung doktor sa akin ng status ni baby, ganyan. Hindi na pumapasok sa isip ko kasi na problema na ako kasi ganon ng tao, di ba? Parang malaki yung problema mo, iisipin mo na yun, poproblemahin mo na yun. Minsan nakakalimutan mo na
mas malaki yung Diyos kesa dun sa problema mo. So yun, nagsasalita sa akin yung doktor ng NICU. Kinukuha ko na lang yung mga keyword para at least meron pa rin akong nakuha doon sa mga sinabi. That time naiiyak na talaga ako noon. Tapos pinagsalita pa kasi ako ng doktor. Sabi sa akin, ikaw may sasabihin ka ba or question, ganyan. So dahil doon sa laki ng billing, ang unang tanong ko kagad kay Doc is, Doc, ito bang ginagawa natin is tinutulungan natin si baby or pinapahirapan lang natin siya kasi parang baka hindi niya na kaya pero tinutulungan natin siya, sinusuportahan para at least ma-extend pa yung life niya, makasurvive siya, ganyan. So ang sagot sa akin ng doktor, kayo ang makakasagot niyan, kaming magulang. Kasi sila lahat ginagawa nila sa ospital, sa NICU para maging maayos yung sitwasyon ni baby. So, kung sakaling mag-give up kami, desisyon namin yun. Basta ginagawa nila yung part nila para ma-extend or makasurvive si baby. And then, ang prayer talaga namin nung una, Lord, kung ibibigay mo to sa amin si baby, ma-extend pa siya, masosurvive pa siya. Ngayon, kung hindi, okay lang sa amin na kunin mo siya ng mas maaga para hindi masyadong masakit para sa amin. Kasi habang tumatagal, lalong mahirap mag-let go. Tapos that time nga, beyond yun sa kakayahan namin yung inipon namin, napakalayo dun sa talagang estimated target. Lumalabas kasi nasa 100,000 plus yung a day niya, per day. So yun yung kinumpute namin. So ngayon nakaka 10 days na kami, nasa 1 million na siya plus, ganyan. So kung 20 days siya, 2 million. Kung 30 days, 3 million. So beyond yun sa capacity namin mag-asawa, kasi ako nawalan ng trabaho this year. Siya naman ay medrep. So kahit sabihin mo na maayos magpasahod sa medrep, beyond yun talaga sa kakayahan namin. Kaya talagang pumasok yung doubt sa amin. Kaya sabi ko, Lord, paano to? Kaya ba namin to ilaban? Kasi kailangan pag lumaban ka, kasama din yung billing lalabanan mo din yun. Kung pumalo yun ng malaki at dumating yung time na sumuko kami, sayang yung effort na binigay namin para kay baby. At saka parang pinahirapan din namin si baby kasi hindi nyo naman pala ako iso-survive sa dulo, tapos pinatagal nyo pa yung paghihirap ko. Parang ganun yung yung side ko makakapagsalita si baby. So yun, that time ang prayer ko, sige Lord, kung ano yung will mo, kung hindi talaga para sa amin tong baby na to, sige na, i-give up na namin, ganyan. Basta yung will mo yung masunod. Ngayon nag-usap kami ng misis ko, ang sabi pala sa kanya ng doktor, after kunyaring mawala si baby, bibilang ulit ng 3 years. So medyo high risk kasi si Mrs. gawa ng sa edad kasi 35 na siya. Magte-36 na siya. Hinabutan kami ng birthday niya dito sa sa Tagaytay. Yun nga, malapit to sa sa ospital. So yun, 36 siya plus 3 years, 39. Tapos may i-maintain pa siya sa niya. Siguro exercise, may kailangang inumin ganto bago kami makapag-try. Sabi ko, Lord, parang mahirap yatang umasa na na makakapagbuntis kami ng ganun na sobrang smooth. Sabi ko, Lord, nagbago yung prayer ko bigla. Sabi ko, Lord, bigay mo na sa amin to si baby. Ayun. So yun, from doon sa sa fear namin, nakita namin on the same day na kailangan ng makapag-check out si Mrs. or ma-discharge doon sa sa ospital, nakapag-raise kami ng enough fund para makalabas siya.
So nakalabas nga lang kami kinabukasan gawa ng hindi umabot doon sa sa billing kasi may office hours lang sila ganyan. So kami humingi kami ng tulong sa inyo pero somehow ayaw naming maging burden sa inyo kasi yung 1 million, 2 million, 3 million sobrang sobrang laki niya. At hindi talaga kaya namin kasi mga tao lang kami, simpleng mamamayan lang kami ng Pilipinas. So ayaw namin kayo i-burden. Somehow lumalapit kami sa inyo para makahingi ng tulong pero ayaw namin maging burden. At saka kung tutuusin, itong milyon-milyon na pinag-uusapan natin, hindi naman talaga siya, hindi naman talaga siya kaya. Kaya yung fear namin before, nung hindi pa nakakalabas si Mrs. tungkol doon sa bayarin, pinatunayan ng Lord sa amin na ano ba yan? Napakahina naman ng pananampalataya nyo. Kaya same day nagkaroon ng budget, kinabukasan nakarelease si So sabi namin, napakabuti ng Panginoon. Kung kaya niyang ilabas yung Mrs. ko sa halagang 250, what more pa kay baby? So, yun yung pinanghawakan namin ha. Walang imposible sa Lord. Hindi kaya yung mga bayarin na to. Hindi kaya ng tao eh. Unless na yung Lord yung gumawa ng paraan. So, yung mga fear namin before sa mga billing, ganyan, tiniwala na lang namin sa Lord. Kasi wala naman kaming magagawa din. So yun, nandito kami, humingi ng tulong. At the same time, nagbibigay kami ng encouragement at pinapakita namin sa inyo kung gaano kabuti yung Panginoon sa buhay namin. So kung gaano kabuti yung Panginoon, doon sa lahat ng nangyari sa amin, si Mrs. yung magkukuntinyo kasi naiiyak na ako. Ayun, yung sa sinasabi ni Jonathan na mabuti yung Panginoon. Though kung iisipin bakit sa amin nangyari o bakit na sa aming mag-asawa nangyari ang ito, nagka-premature baby kami. Pero kung susumahin yung buong journey nitong from nanganak ako hanggang ngayon, mas makikita pa rin yung favor eh. Yun nga po yung sinabi sa amin ng pastor, favor ng Panginoon. Kasi yung lahat ng nandito sa unexpected, unplanned, na nandito kami sa Tagaytay. Pero lahat ng tao na inilapit sa amin, sobrang tumulong sa amin. From the doctors, yung lugar, yung Tagaytay mismo dito, sa staycation house na pinagstayan namin, at yung layo, 4 minutes away, nandito na pala yung hospital. Then after, sinabi ng doktor, kailangan namin ng matutuluyan para, dahil close monitoring si baby, kailangan nandito kaming dalawa para sa kanya. After discharge, sa tulong na rin ng mga kapatiran. Actually, hindi namin naisip yung lugar na to na sobrang lapit lang niya sa ospital. Nilalakad niya pa nga kapag may kailangan. Sobrang lapit na pre-provide din ng Lord sa pamamagitan ng mga kapatiran. andito po kami sa sa may CDC, yung Sa garden Christian CDC. Development Center. So ito yun, yung garden. So ito Ganda. po yung isa sa blessing din ng Lord sa amin na pre-provide yung matutuluyan namin for the meantime habang nandun si baby sa NICU. So lahat yun parang unexpected, unplanned para sa amin. Sabihin man natin ganun. Pero yung plano ng Lord na binigay sa amin, etong lahat ng to, naging okay. Naging, though mahirap yung problem nandyan, nag-a-arise, pero yung favor talaga ay nandyan. Nagiging parang madali. O, ito na yung solusyon. Parang ganun. Hinanda niya na lahat para sa amin. Kaya ang
ang ano na ng Panginoon ay maging faithful kami sa Kanya, magtiwala. Yun ang isa sa mga bagay na itinuturo sa amin. Actually, yung pinagdadaanan namin, mahirap para sa amin kasi ito yung first time namin na maging magulang. Tapos biglang premature. Biglang stage Tas biglang, stage 5 na. Parang level 5 Level agad. Yung namin ng pagiging magulang. Mahirap para sa amin yun. At ang pinagpapasalamat ko dahil kaming dalawa, nakakilala kami sa Lord. So, ini-imagine ko, ano kaya yung magiging response namin? Kumusta kaya kami kung hindi namin nakilala yung Lord? Kung wala yung Lord sa puso namin? Malamang nung mga unang araw pa lang, tingin ko, mag-give up na talaga ako. Kasi bigat eh. Ang bigat nung mga pinagdaanan namin ganyan. Pero create namin tong page na to para matulungan din kayo kung meron kayong pinagdadaanan na tingin nyo hindi imposible. So, hindi posible. Wala namang imposible sa Lord. Makapangyarihan siya, mayaman siya. So, sana itong testimony namin ay maging way para mapalakas kayo, maging way para mag-glorify yung pangalan ng Panginoon. Speaking of favor, yun. Lahat ng favor binigay sa amin ng Lord, yung lahat ng pangailangan, yung mga skilled na doctors, yung hospital na kaya mag-handle ng ganon. Lahat, pati yung tinitirhan namin ngayon dapat malapit lang sa hospital kasi anytime pwede kaming ipatawag para sa decision making, ganyan. Kasi everyday, hindi porkit okay si baby is okay na siya all throughout. Kaya ayaw kami bigyan ng ng assurance nung doktor. Basta ginagawa nila, maganda yung ni baby, pero ayaw nila magsabi na 100% okay si baby at makakasurvive. So, ganun. Pero sa ngayon, okay naman na siya. So, yun. Mabalikan ko lang yung salitang favor. Actually, yan yung pangalan ng baby namin, si Zane Lucian. So, siya, favor yung Zane, grace or favor, ganyan. Tapos yung Lucian is light. So, favor that brings life or hope or grace that brings light. So, ganun pala talaga, sa Bible kasi may mga meaning yung mga pangalan nila eh. Tapos parang related sa kanila. Ngayon parang feel ko na kaya siguro ito yung naging pangalan ni baby. Kaya pala lagi siyang lumalaban kasi siya yung favor or grace na nagbibring ng light sa amin sa ganitong klaseng sitwasyon, sa ganitong kahirap, yung beyond doon sa kakayahan namin. Ayan, pinapakita ng Lord kung gaano siya ka-amazing, ka-wonderful, ka-powerful. Ayun, kaya lahat itinitiwala namin sa Kanya. So, nandito kami, create namin yung page para makahingi ng tulong sa inyo. Pero inuulit ko, ayaw namin maging burden sa inyo. So, alam naman natin, meron kayong, kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan. So, kung sakali na wala kayong kakayahan na na makapagbigay, makatulong, support or anything, yung mga prayers nyo, wala pong bayad yan eh. So yan yung pinakakailangan talaga namin kasi hindi talaga kakayanin ng tao yung ganitong klaseng pagkilos para makabayad kami sa lahat ng bayarin namin dito. So yun, nagtitiwala kami sa Lord, isama niyo po kami sa prayer. At maraming salamat po. Thank you po sa inyo. Lalo na po sa mga kapatiran na nag-personal message, sa mga dumalaw po dito sa Tagaytay. Malaking bagay po sa amin as encouragement bilang mag-asawa na magpatuloy dito ngayon kahit malayo kami, dito sa aming pinagdadaanan. Ayun, bali isa sa favor din pala ng Lord sa amin. Nung nakaraan, muntik kaming
ma-scam ng 100,000. So hindi niloob ng Lord. So yun nga po pala, kapag ka magsusupport po kayo, magpo-provide po kami ng link kung saan po kayo pwedeng mag-send, ganyan. Ang maganda po, isa sa amin yung kausap nyo po or si Papa Eric Cubillo, Gloria Cubillo, Pastor Eric Cubillo. Gloria Cubillo si Mama po. So yun lang kasi sayang din yung mga tulong na ibibigay nyo sana kung ito ay mapupunta lang din sa mga taong mapagsamantala. So maging maingat din po tayo and maraming salamat po and God bless you all. God bless you more. Salamat po ng marami.